Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga ho sa RMN News Nationwide, NDRRMC, todo paghahanda sa pagpasok ng bagyong si Yolanda sa bansa. Pondo para sa mga maapektuhan tiniyak ng Malacanang. Presidente ng Tagbilaran, Bohol, kinalmasan na diskubreng malaking bitak sa karagatan matapos ang lindol. Mga residente naman ng Talisay, Cebu, blanco sa malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa. Visa waiving requirements sa Pilipinas, pagbubutuhan ngayong araw ng Hong Kong Legislative Council sa gitna pa rin ng pagmamatigas ng Philippine government sa hirit na apology dahil sa Manila hostage crisis. Tinatayang 10 mambabatas na nakdang kasuhan sa ombudsman dahil sa pork barrel scam. Sa balitang negosyo, Golden Rice ipapakilala na sa merkado. At balita sa ibayong dagat, mahigit 150 sundalo sa Bangladesh hinatulan ng bitay. Detalye susunod. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Nobyembre 6, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DCLT 1188 RMN Lucena, DWDY 1107 RMN Kawayan, DXMB 648 RMN Malaybalay, at sa DXMD 927 RMN General Santos. Live pa rin international via www.rmnnews.com/TV. WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Panahon mga kasama, alamin natin lalo pang bumilis ang bagyong si Haiyan habang nasa karagatang Pasipiko at patuloy na nagbabanta sa ating bansa. Sa pagtaya ng Pag-asa, umabot na ngayon sa 120 kilometers kada oras ang pinakamalakas na hangin niya na may pagbugsong abot ng 150 kph. Nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility ito at huling namataan na nasa layong 1,550 kilometers silangan ng Mindanao. Kumikilos sa bilis na 30 kilometro bawat oras pakanluran. Bagamat wala pang direktang epekto sa bansa, pinag-aanda na rin ang pamahalaan ng Bicol at Visayas ang kanilang mga residente pagtumbok ng bagyo, partikular din sa Samar Region. Bukas ay inaasang papasok na ng PAR ang bagyo, tatawagin na itong Yolanda. Ayon po sa Pag-asa, Huwebes na umaga pa lamang mahahagip na ang bahagi ng bansa ng kaulapan ng bagyo. At sa International Weather Agencies tulad ng CNN at Joint Typhoon Warning Center o JTWC, aabot sa sinlakas ng Super Typhoon category ang bagyo pagpasok ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng magtaas ng storm signal number 4 kapag tumama na ang bagyo. Ugnay pa rin niya na ipinasisiguro ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga concerned agencies ang kaligtasan ng mga mamamayan sa nakaambang pananalasa ng Tropical Storm Haiyan sa bansa. Sa ngayon ay inalerto na ng Malacanang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpasok ng bagyo ngayong Huwebes na tatawaging Bagyong Yolanda. Sinasabing lalakas pa ang bagyo habang papalapit ng bansa at magiging sinlakas nga ng Super Typhoon category ng ibang bansa. Ayon pa kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, naka-preposition na ang relief goods ng DSWD at naka-alerto na rin ang mga local na disaster response agencies. Tiniyak naman ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan upang matulungan ang mga naapektuhan ng bagyo.
Inumpisa na ng Office of the Civil Defense Region 7 ang pagbibigay abiso sa lahat po ng local government na maging alerto kasunod nga ng banta ng bagyong Yolanda. Sa interview ng RMN, tiniyak ni OCD Region 7 Director Minda Morante na mas paigtingin nila ang kanilang evacuation plan sa halip na magsagawa sila ng rescue operation kapag tumama ng panibagong kalamidad. Ayon pa kay Morante, pinakakansila na rin nila ang mga klase upang mas mapaghandaan ang papasok na bagyo. Sa pagpasok nitong Yolanda, yung ma-intensify ho natin yung ating evacuation plan kasi gusto natin na evacuation rather than rescue. Yun ho ang ini-emphasize natin dito. Yung araw, nag-umpisan ho ito nung Lunes, aware po ang local government. Hindi lang ho Bohol, buong Central Visayas kasi nagpalabas na tayo ng advisory at alam ng mga governors na masusi nating sinusubaybayan yung kanilang mga evacuation plan. So, kaya nga yung isang naging hakbang ng Bohol ay magkaroon ng suspension of classes. Pinayuhan din ni Morante ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar na kusa ng lumikas at humanap ng mas ligtas na lugar. Tiniyak din ito na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng abiso. Ngayon, wag muna nilang intindihin yung mga pagyanig dahil kunti na lang yan, kunti-kunti. At hopefully magiging stable na rin yung kalagayan nila. Yun doon naman sa may mga sinkhole. Alam na ho nila, mismo yung sa Tagbilaran City, alam na rin ni Mayor kung saan itong mga lugar na ito. At kasama ho siya sa nagbibigay ng babala doon sa kanilang mga constituents. At ito naman yung dapat nating paghandaan, yung pagpasok ng Yolanda. Si OCD Region 7 Director Minda Morante sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. Mahigit 100 bahay ang sinira ho ng ipo-ipo sa isang bayan sa Iloilo. Kasama natin sa Balita Live mula doon si Charm Galileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Umabot sa 116 ang bilang ng bahay na winasak ng dumaang ipo-ipo sa bayan ng Pavia sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Pavia Mayor Mike Goreseta, 77 rito ang totally damaged, habang 39 naman ang partially damaged. Agad naman nagpaabot ng relief goods at tulong pinansyal ang bayan ng Pavia sa mga residenteng apektado ng dumaang ipo-ipo las 10:15 Lunes ng gabi. Kabilang sa mga barangay na malubhang sinalanta ng ipo-ipo ay ang Malias, Cabugao Sur, Cabugao Norte, Hibawan, Purok 2, Amparo at Palagon. Maliban sa bayan ng Pavia, apektado rin ang ilang barangay sa bayan ng Oton, Barotac Nuevo at Santa Barbara. Sa ngayon, pinahahanda na rin ng Provincial Risk Reduction and Management Council ng Iloilo ang mga residente sa Northern Iloilo sa pangambang pagpasok ng Super Typhoon na sinasabing hahagupit rin sa Panay Island. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Isang malaking bitak ang nadiskubre mga kasama sa ilalim po ng dagat 3 linggo matapos sa malakas na lindol sa Bohol. Ang bitak ay mistulang nakalika ng letrang Y sa ilalim po ng dagat na nagmula sa Mabaw o Mabaw Reef sa Barangay Buoy, Tagbilaran City. Ito ay may sukat na 6 hanggang 8 metro ang lawak, subalit hindi pa matukoy kung gaano ito kalalim. Ayon kay Bohol Environment Office Nestor Kanda, ang buntot ng letrang Y na siwang ay mula sa karagatan ng Tagbilaran, tatawid sa baybayin po ng Maribuhok at umabot pa ito hanggang sa karagatan ng Luon. Tiniyak naman ni Kanda na walang dapat ikabahala ang mga residente dahil nasa dagat daw ang malaking crack. Samantala, natakda naman ngayong araw na suriin ng mga geologists ng Mines and Geosciences Bureau kasama po yung Provincial Environment and Natural Resources Officer nila roon at Philippine Coast Guard ang natagpuang siwang kung saan titingnan nila ang posibleng mag-epekto nito sa anumang daraan sa sasakyang pandagat sa bahagi po ng Mabaw Reef patungo sa Port of Tagbilaran. Sa Cebu naman, blanco ang mga residente doon sa umano'y nangyaring malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa sa barangay Manipis, Talisay City, Cebu. Ayon kay Talisay Councilor Danny Caballero, noong Lunes 3 beses nila ang naramdaman ang naturang pagsabog sa ilalim ng lupa. Kasabay ng pagyanig na nagdulot naman ng panik sa mga tao sa lugar. Dahil dyan ay sinuspende rin ang klase sa mga paaralan na malapit sa lugar upang maiwasan ang posibleng disgrasya gaya ng stampede. Susuruin rin ng mga otoridad ang Carmen Copper Corporation tungkol sa sunod-sunod na pagsabog kung may ginawang blasting sa naturang minahan. Nakipag-ugnayan na rin anyang Talisay City Police sa Mines and Geosciences Bureau sa Central Visayas upang matukoy ang sanhi ng pagsabog. Umaasa ang mga Pilipino na sa gagawing paghigpit ng Hong Kong sa mga turistang papasok sa kanilang bansa
ay hindi na ito makakasira sa maganda relasyon nila sa Pilipinas. Ito matapos lumabas ang panukalang pagkansila sa visa-free entry ng mga Pinoy sa nasabing bansa. Una na nagbanta na economic sanction ang gobyerno ng Hong Kong laban sa Pilipinas kapag wala umanong progreso sa pag-uusap na magkabilang panig kaugnay sa nangyaring Manila hostage incident. Ayon kay Hong Kong leader Leung Chon-ying, dapat gumawa ng konkretong hakbang ang Philippine government sa madaling panahon. Ngayong araw nakatakdap ang pagbotohan sa Hong Kong Legislative Council ang controversial na panukala na visa waiving requirements sa pagitan ng Special Administrative Region at ng Philippine government. Filipino community leader sa Hong Kong umupak sa Philippine government sa bantang buwelta sa mga OFW. Kasama natin sa balita si Joy Sadra live. RMN Report! Isinisisi sa pamahalaan ng Filipino community leader sa Hong Kong ang bantang pagbelta ng Hong Kong government sa OFWs doon. Nila dahil sa pagmamatigas ng Pangulong Noynoy Aquino na huminga ng dispensa at magbayad ng kompensasyon sa mga biktima ng Manila hostage crisis ay naiipit ngayon ang libo-libong OFW sa Hong Kong. Hindi lamang ang Filipino domestic workers sa Hong Kong ang kabado ngayon, kundi maging ang Pinoy professionals doon. Kaugnay nito, umapela sa pamahalaan ng Pinoy workers sa Hong Kong na agad na gumawa ng aksyon para hindi matuloy ang sanksyon sa mga Pilipinong manggagawa. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide! Kumulang sa 10 mambabatas pa na dagdang kasuhan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng multi-billion pesos na pork barrel scam. Tumanggi si Justice Secretary Laila de Lima ang pangalanan, kaagad ang mga ito para na rin sa seguridad ng isinagawa nilang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Una nang pinagpaliban ng DOJ ang pagsampa ng 2 batch ng pork barrel cases. Ayon kay de Lima, hindi pa kompleto ang mga dokumentong kailangan sa paghahain ng kaso sa Ombudsman. Una na pong nangako ang kalihim na isasampa ang pangalawang bugso ng kaso bago mag-Nobyembre. Ipinihiwatig din ni de Lima na mas marami ang mga kakasuhan nila sa 2 batch kumpara sa naunang 38. Plano na rin ng DOJ na isampa ang kaso naman sa susunod na linggo. Inatasan na ng DOJ naman ang NBI na magsagawa ng investigasyon hinggil sa paghahako ng halos 40 government websites. Ito ang inahayag ni DOJ Secretary Laila de Lima matapos i-hack ang may 38 website ng grupong Anonymous Philippines. Ayon kay de Lima, ang mga naturang hacker ay maaaring makasuhan ng paglabag sa e-commerce law. Maaari niyang makulong ng hanggang 3 taon at pagmultahin ng 100,000 piso ang sinumang responsable sa pangahak. Kahapon ay nagsagawa na ang tiyatay nasa 70 relayista sa panawagang Million Mask March sa Batasan, Quezon City. Karamihan sa kanila ay kabataang suot ho yung isang popular na maskara mula sa isang pelikula na may kahawig na tema ng pakikibaka. RMN Nationwide Report! Mga kandidato sa special barangay election sa Zamboanga City sumugod sa COMELEC. Kasama natin sa balita live, Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report! Ilomog ang libo-libong mga aspirante ng pagka-barangay kapitan at barangay kakawad sa 78 mga barangays dito sa buong lungsod ng Zamboanga. Ang opisina ng City Election Office ng COMELEC kahapon hanggang sa mga oras nito sa may grandstand kung saan libo-libong mga aspirante ang nakatakdang mag-file ng kanilang certificates of candidacy sa gagawing special elections bukas na tinakda naman ng Commission on Elections matapos mapektuhan ng giyera nakaraang mga buwan ang lungsod ng Zamboanga, kung saan naman sa kasalukuyan ay pinapairal ang mahigpit na seguridad sa buong lungsod para man maiwasan ang anumang banta ng seguridad dito. Kaugnay naman sa patuloy pa rin pagbabanta ng mga MNLF renegades sa pangalawang pagsalakay di umano dito naman sa lungsod ng Zamboanga na kinatatakot naman ng mga residente dito. Bagamat ganyan ang nandyan ang banta, patuloy pa rin pinapairal ng militar at pulisya ang kanilang pinagigting na seguridad sa buong lungsod, lalong-lalo na sa gaganaping eleksyon sa Nobyembre 25. Bukas naman ay inaasahan na matutuloy pa rin ang filing of COC dito sa may grandstand, bagamat nandyan pa rin ang mga evacuees na nakatira sa pansamantala nilang tirahan. Dito naman sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex, matutuloy din ang eleksyon sa 5 mga apektadong barangay ng Giyera dito sa lungsod ng Zamboanga, kung saan gaganapin ito ayon sa COMELEC sa mismong mga lugar kung saan sila kasalukuyang pansamantalang nakatira sa mga evacuation center dito sa buong lungsod ng Zamboanga. Mula sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide! RMN News
News, Negosyo. Kasama 2 taon mula ngayon, nakatakda pong ipakilala ang genetically modified rice sa merkado na tinatawag na golden rice. Ayon sa International Rice Research Institute at Department of Agriculture, posibleng sa taong 2016 ilabas sa merkado na ang bigas na mayaman sa vitamin A. Pero kinontra naman ito ng environmental group na Greenpeace dahil wala pa raw pong lumalabas sa pag-aaral na magpapatunay na epektibo at safe ang pagkain na isang genetically modified na klase ng bigas. Ngayon man, kumpiyansa na ng 2 ahensya ng gobyerno na magiging matagumpay ang kanilang pag-aaral ng golden rice na ipakikilala na sa malapit na hinaharap. RMN News Abroad. Parusang bitay ang hatol ng Dhaka Metropolitan Sessions Court sa Bangladesh ang iniabot sa 152 sundalong akusado. Ito'y dahil napatunayang may sala mga ito sa pagpatay, pagsunog at panggagahasa noong taong 2009. Hindi bababa sa 850 ang mga kinasuhan, kabilang na yung 23 sibilyan sa naturang akusasyon. Nakahanda namang iakyat sa higher court ng legal counsel ng isa sa mga nahatulan ang desisyon ng korte. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon po ay Miyerkules na November 6, 2013. Sa mga taga Davao, susunod na po dyan sila kasama Bernard Pantaleon at Maisel Miral sa RMN News Diretso, Balitang Davao. Sa numero 1 pa rin DXDC 621. Panoorin. Ayo, ang aming pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Badio Beras. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ho natin mga kasama ay tatak alas 7:16 na ng umaga. Tatak RMN. John Lloyd, bibigyan kita ng